Akala mo ba walang emosyon ang pusa? Mali. May siyensya na nagpapatunay na marunong din silang magmahal, malungkot, matakot at magselos. Alam nyo ba na matagal nang pinagtatalunan kung may tunay bang damdamin ang mga pusa? O ginagawa lang ba nila ang lahat dahil sa instinct o kapag gutom sila? Marami ang naniniwalang malamig at walang pakiramdam ang mga pusa. Pero ayon sa mga pag-aaral, hindi ito totoo. Bakit masasabing may emosyon ang mga pusa? May bahagi ng utak ang pusa na katulad ng sa tao na tumutulong sa pagproseso ng emosyon. Mayroon din silang mahahalagang chemical sa katawan. Oxytocin, ang tinatawag na hormone ng pagmamahal, doon na tumataas kapag komportable sila sa taong pinagkakatiwalaan nila. Dopamine, tumataas kapag sila ay masaya at nasisiyahan. Cortisol, tumataas kapag sila ay natatakot, nai-stress o nababahala. Ibig sabihin, hindi lang basta kilos ang ipinapakita nila. Totoong nakakaramdam din sila ng emosyon. Patpatsin, pagmamahal at pagtitiwala. Kapag nagpupura ang pusa habang hinahaplos mo siya, senyales ito na komportable at ligtas ang pakiramdam niya. Kapag ipinapakita niya ang kanyang tiyan, malaking tanda iyon ng matinding tiwala dahil ito ang pinakamahinang bahagi ng kanyang katawan. Kapag kinikiskis niya ang kanyang ulo o pisngi sa iyo, iniiwan niya ang kanyang amoy bilang paraan ng pagsasabing, kabilang ka sa pamilya ko. At kapag dahan-dahan siyang kumukurap habang nakatingin sa iyo, marami ang tumatawag dito na cat kiss, isang tahimik na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, saya at kasiglahan. Kapag masaya ang pusa, aktibo siyang tumatakbo, tumatalon at nakikipaglaro. Kapag nakataas ng tuwid ang buntot habang papalapit sa iyo, kakalabitin ka o hahawakan ang iyong paa para yayain kang makipaglaro. Takot at kabahan. Kapag natatakot ang pusa, karaniwan siyang nagtatago sa ilalim ng kama, sa loob ng kahon o sa tahimik na sulok. Maaaring nakapaatras ang tainga, mababa ang katawan o bahagyang nanginginig. Kapag matindi ang takot, itinataas nila ang balahibo upang magmukhang mas malaki at mailayo ang banta. Galit at pagtatanggol sa sarili. Kapag nasasaktan o nakakaramdam ng panganib, maaari silang umangil, sumitsit o kumagat. Hindi ito nangangahulugang masama sila. Madalas, paraan lang nila ito para protektahan ang kanilang sarili. Alungkot. Nalulungkot din ang mga pusa. Kapag nawala ang kanilang kasama, lumipat ng bahay o nagbago ang kanilang nakasanayan, maaari silang mawalan ng gana sa pagkain, maging matamlay o hindi na gustong makipaglaro. Bikit silos, nakakaramdam din sila ng selos. Kapag may bagong alagang hayop, bagong tao, o may ibang mas binibigyan mo ng pansin, maaari silang pumagitna, agawin ang iyong pwesto o pansamantalang umiwas sa iyo. Pero may pagkakaiba rin sa tao. Bagamat may emosyon ang mga pusa, hindi nila nararanasan ang mas komplikadong damdamin tulad ng hiya, pagsisisi sa nakaraan o pag-aalala sa hinaharap. Ang kanilang emosyon ay nakatuon sa kasalukuyan kung ano ang nararamdaman nila sa mismong sandaling iyon. Kaya sa susunod na makita mong kakaiba ang kilos ng iyong pusa, tandaan mo, baka may gusto lang siyang iparating sa iyo. Naranasan mo na ba ang isa sa mga ugaling ito sa iyong alagang pusa? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments. At kung mahilig ka sa mga kamanghamanghang kaalaman tungkol sa mga hayop, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalaman PH.